Okay. Maligayang pagbabalik mga basketball fans. Ako po si Paul Salud ng Pauka Sports. Pag-usapan natin dito sa ating updates and podcast for today. Ano ba date ngayon? January 14 ay ano na ba ang update po sa injury po ni Kevin Kiambao. Pag-uusapan din po natin at ang pinakatanong ko sa inyo ha. Kamusta na kaya Terra Firma? May panalo na ba sila? By the way, this photo is credited to PBA. At ang tanong ko sa inyo ha, ito, seryosong tanong ha. Kung kunwari po kayo po ay player, no? Kung kayo po ay nakuha po ng Terra Firma para maglaro po sa kanilang team, ano po ang pakiramdam ninyo at ano po yung mindset ninyo pag kayo po ay nakuha? Okay? Pag-uusapan din natin ano ba yung mga nasa listahan ko today. Yan, bago pala yung bago po na yung sponsor ko. Pag-usapan din natin, Lakers. Naku, tinampakan ng Lakers ng San Antonio Spurs today. Pag-usapan natin ng NBA recap din. Jimmy Butler. Parang pinapasama nila ang image ni Jimmy Butler. Sasabihin ko sa inyo kung bakit si Anthony Edwards Piconin. Panglima na, explain ko kung ano yung mga suspension na yan. At meron pong isang basketball player na naging mukhang magiging legit rapper itong player na ito. Sino ba itong pinag-uusapan natin? Ito na. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Ang pinaka-astig na sponsor ng lahat, Arena Plus. Diyan ako nanonood ng NBA. Mag-message ka na sa akin. Pinakamalupit yan, pinakasikat pa, di ba? Parang Pauka Sports. At kung bago ka pa lang dito, mahilig ka sa boxing, basketball, MMA at iba pa, please. Ito po, kwentuhan style and podcast style po ang ating updates. Almost daily or as much as possible daily. Minsan kasi busy tayo. Pero anyway, puro tayo paliwanag. Ito na, simulan na natin ang una sa balita. Ito na, sabi ko na sa inyo kagad, ano? Para updated na kayo kagad, si LiAngelo Bole, hindi siya naging successful as an NBA player. Mukhang magiging successful yata as a artist, no? At LiAngelo Bole lands a Def Jam contract reportedly worth up to 13 million amid Tweaker success, no? Actually, hindi ko naman nagustuhan eh. Kayo na bahala mag-search ng kanya pong kanta. Tweaker ang pangalan, hindi ko gusto. Okay. Anyway, tuloy-tuloy na kayo kagad. Nako, MBR na ako. Jimmy Butler! Ito, pag-usapan muna natin si Jimmy Butler. Si Jimmy Butler po is in the middle of controversy. Okay? Si Jimmy Butler, hindi pa natitrade. And he is expected to be traded. And ang pinaka-latest ko is baka Phoenix Suns. Pero hindi po ako magtataka kung medyo magdadalawang isip ang mga teams. Alam mo kung bakit? Kasi naman, sa history niya. So, explain ko sa inyo yung history ni Jimmy Butler. Si Jimmy Butler kasi, he played for Chicago Bulls from 2011 to 2017. And doon, yung unang team niya, may issue na kagad siya. Kaya ngayon na-trade sa Minnesota Timberwolves eh. Ang issue na doon ay leadership. Medyo nagkaroon ng tension. And pati sa teammate niya and yung style ng Chicago Bulls leadership din niya nagustuhan. So, he requested for a trade to Minnesota. Akala mo okay na sa Minnesota, pero hindi pa rin okay itong si Jimmy Butler. Alam mo ba, ito nagkaroon pa po ng famous incident itong si Jimmy Butler noong 2018 sa isang practice session with his third string players. Dinodominate niya pa yung mga players niya. Parang kino-allow niya na hindi daw competitive ang Minnesota Timberwolves. Kaya naman, ayaw na dyan. Gusto kasi ni Jimmy Butler manalo. At hindi niya gusto yung culture na ganyan. At kaya tuloy, na-trade siya sa Philadelphia 76ers. Mukhang gusto niya bumalik sa Philadelphia 76ers, no? Pero, yung kanyang first time doon, hindi rin maganda, no? Mabilis lang yung kanyang tenure dyan sa Sixers kasi meron siyang problema kay Coach Brett Brown. Frustrated siya kay Coach. Di ba pala talaga? Imo ka pala talaga, Jimmy Butler. Ikaw naman talaga, oh. Ngayon, sa Miami Heat, kala ko okay na. 2019, nung una siya naglaro dyan, hanggang ngayon, medyo tumagal siya. Pero ngayon, parang kailangan pa ba natin pag-usapan na naging issue niya? Parang nakikipagsagutan siya kay Pat Riley, tapos public criticism sa management. Kaya naman ito ngayon, MBR na nagpapatrade. The thing that I wanted to say here kay Jimmy Butler is a great player. Especially playoffs talaga maasahan yan. Pero sabi nga nila, no, kahit gano'ng kagaling, kung masama ugali mo at di mo kasundo yung mga teammates mo, sayang lang, hindi ka rin tatagal. At ang problema pa nito, ito
let me know what you think. Si Jimmy Butler, di naman nakakaila na magaling. Pero, paano yan, kunwari, after his career, dahil hindi niya kasundo, inaaway niya yung mga presidente, baka hindi siya mabigyan ng mga, alam mo yun, yung i-retire yung jersey niya or bibigyan siya recognition, yun ang problema ko ngayon. Baka mawalan siya ng ganon. Speaking of, no? And, abangan na lang natin ang kabanata dyan, but just a brief feedback of ano nang issue dito or ano nang update to kay Jimmy Butler. So, hintay-hintayin lang tayo kasi mga fake news na na-trade na daw. Di pa naman. Abangan nyo dito. Pag na-trade na yan, we'll do the reaction and we'll report it here. Speaking of, nako, matindi. Wag ka gumaya kay Jimmy Butler, Anthony Edwards. Anthony Edwards, nako, yung pangit, dirty finger, no? But si Anthony Edwards, isa rin sa medyo mainitin ng ulo, pikunin to si Anthony Edwards. Agree ba kayo? Do you think Anthony Edwards pikunin? Mala Jordan ang laro, pero yung kanya pong pagtitimpi, hindi mala Jordan, ano? As of January 14, itong si Anthony Edwards has accumulated $285,000 US dollars. Ano nga natin? 285 USD to Philippine peso. Ano na ba? Magkano na ba yan? 691 Philippine pesos and 60 centavos. Mali yung 16 million kumbaga. Oh my gosh! Marami naman siyang pera. Pero ito November, made an obscene gesture against the Sacramento King, $35,000 ha. December, nako, tatlo sa December. Profane language during the post-game interview, publicly criticizing officiating using vulgar language, and cursed during live television interview, 100,000 yun. Nako! At ang pinaka-latest, itong dirty finger niya during the game sa Memphis Grizzlies. Anthony Edwards naman, if you wanna replace or not replace, no? If you wanna be somehow compared to Jordan, you gotta do better than this because this is not looking good on your resume. Okay? Ano pa ba pag-usapan natin? Okay. Next natin pag-usapan dito is NBA. So, pakita ko lang sa inyo ha. Ito po ang result ng NBA. Bago natin pag-usapan yung yung aking pakiramdam sa sa Terra Firma. Ito po yung resulta. Yan, Lakers 126-102. Grizzlies 118-120. Panalo Rockets. I'm reading from the lower right. Pistons defeated the Knicks. That's an upset. Talo na naman against Clippers. Warriors talo din against the Raptors. Timberwolves panalo against the Wizards. Pero yung Lakers, tatlong sunod-sunod na yan Lakers ha. Just so you know, tatlong sunod-sunod na yan. Pero pag-usapan natin itong Terra Firma Jeep. I don't know, okay lang ba yung ganito na nagbibigay ako ng recap guys? Pag may sumagot dito, i-retain ko to. Pero baka in moving forward, parang 1-2 topics lang talaga. More on discussions. So, hindi na ako mag-update na parang balita din. But kasi ang style ko, I wanna give my opinion. I gusto kong makipagkwentuhan sa inyo sa mga bagay-bagay about sports. And the real topic of this video is what I feel about Terra Firma Jeep. Na nanalo na ba sila? Actually, hindi ako nanonood. Hindi ko masasagot yan. But I look already sa PBA website na hindi pa rin ganun ka-updated, pero at least updated yung standing 0-9. Think about this. They traded for veterans because they want to win right away. But what is happening? And I don't see, I don't feel, or siguro nga, sabi kasi ng iba, wala daw pakialam kung nananalo sila o natatalo eh. And that is not the winning culture. I mean, sayang yung slot. And I really hope, and I'm appealing sa Terra Firma, it's not just the players, but the environment and the winning attitude, the winning culture, it's not there. So kung ako player, lalaro ako doon. No, it doesn't matter if I win or not because it seems like the team doesn't care. All that matters if ako nandoon, magpapagaling lang ako, titira ako, magpapapogi ako para baka sakaling makakuha ko ng San Miguel, makakuha ko ng ibang teams na major team sa PBA. And it looks like really that's what's happening. And that's so sad. Kasi hindi naman sila developmental league. Di bali sana. Di dapat kung ganon, dapat nandoon na lang sila sa developmental league. Kaya tuloy nakikriticize ang PBA. Kung ang PSL ngayon, kinikriticize dahil may Mr. Longbam sila, ang PBA, wala nga silang Mr. Longbam. Pero
Meron naman silang matagal nang bumobomba. Parang halos hindi na nabago ang tawag dito, ang sitwasyon dito sa Terra Firma. So, kamot ulo talaga. And siguro ang masasabi ko lang at the end of the day, yung mga ganito mga sitwasyon when it comes, if you're a player, you don't feel the sense of urgency. Yun yung pakiramdam eh. It seems like sa panahon nga ngayon, parang naging immune na yung mga tao eh. Parang wala na silang pakialam sa team na yan. Manalo man, matalo. Alam na nila na hindi mananalo. Kumbaga, parang sa boxing, yan pampataba lang ng record. Diba? Swertihan lang kung manalo yan. Diba? So, sana lang mabago. Yun lang yung parang nakakadismaya yung part na yun. Kaya balitaan nyo kung kailan ba mananalo yung Terra Firma sa PBA.